Magandang araw bayang Pilipinas at medyo natagalan akong gumawa ng content. So ngayon, eto ginawa ko ulit itong content na to kasi dapat kanina yung live sana namin ipopost ko sana yun sa mga social media account ko at yun sana magiging content. At hindi lang nangyari dahil sa medyo bagsak yung signal namin kanina na puputol-putol kaya hindi ko na lang siya ipinost. Ngayon, gumawa ako ng bagong content para ah pag-usapan natin yung mga napag-usapan namin kanina. So, pag-uusapan natin ngayon kung bakit ba napakahirap umasenso kapag ikaw ay isang empleyado. Kasi talaga kanina nag-attend halos karamihan naming mga empleyado doon sa dalawang company at nandito silang lahat. So, ayun, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Karamihan talaga sa mga empleyado, mayroon akong napansin na isang kaisipan na actually wala yun sa akin noon eh. Ngayon, napapansin ko yun sa kanila na mas madami sa kanila ang merong kaisipan na ganon. At ang kaisipan na yun yung humahawak sa kanila kung bakit sila hindi nakakaangat at nananatili silang empleyado. At yung masama, tingin ko hindi ka asenso kapag isa kang empleyado. Aasenso ka lang pag natuto ka at lumabas ka sa kumpanya at magtayo ka ng sarili mong negosyo. Yun ang paraan para umasenso ang isang Pilipino. So, ano ba yung kaisipan ng mga empleyado na humahawak sa kanila kung bakit hindi sila umasenso? Number one naman napansin ko doon sa kanila, kinakarir nila yung pagiging empleyado. Doon sila nagiging magaling sa pagiging empleyado, hindi doon sa trabaho nila. Ang ginagawa nila, they are so many questions sa mga rules and regulation ng company. So, pag ganun kasi ang kaisipan ng empleyado na gusto mong i-correct yung kakulangan o kapulaan nung rules and regulation ng company, tingin ko negative yun eh. Yun yung siguro sabihin naman natin mabago mo yung rules and regulation ng company. Palagay mo ba ikakayaman mo yan? Ikakaunlad ba ng sarili mo yan? Hindi eh. Kung focus mo sana ay ipaunlarin ang sarili mo, kung ano man yung ayaw mo doon sa rules and regulation ng company na yan, maging aral sa yan na kung sakali man na nandyan ka at na nanatili ka sa ganyan na sinusunod mo yung rules and regulation ng company na palagay mo lugi ka, eh dapat mong isipin na dapat umalis ka dyan. Dapat mong itatak sa utak mo na hindi ka dapat manatiling empleyado dahil sa mga rules and regulation na yan na labag naman sa loob mo pero napapasunod ka dahil under ka dun sa company. So, yun ang isa sa kaisipan kung bakit napakahirap umasenso ng mga empleyado. So, dapat hindi talaga ninyo kinakarir ang pagiging empleyado. Dapat natututo kayo kung ano man ang mga trabaho ninyo at maging magaling kayo sa mga trabaho ninyo, sa mga larangan kung saan kayo nandun. Hindi doon sa pagiging empleyado mismo. Bakit? Pag naging magaling ka bang empleyado, ikakayaman mo? Hindi. Pag naging magaling ka doon sa trabaho mo at nakuha mo yon o na-contribute mo yun sa sarili mo, yung kaalaman na yon, paglabas mo dyan sa company na yan, madadala mo yan sa labas at doon ka asenso. Doon yung may kasigurado na umasenso ka. Hindi yung sa pagiging kinakarir mo yung pagiging empleyado mo. You are always questioning the rules and regulation of the company, that's negative. Naniniwala ako sa sarili ko na walang empleyado na asenso hanggat nandyan ka sa company na pinagtatrabahuhan mo. Okay?